at maaga party list dahil sa Diba? Ganyan si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit magkakalaban sa politika, pinagsasama-sama. Di kayo nahiya? Ha, Bongbong? Tingnan mo, walang iba nagpunta dyan. Kayo-kayo lang. Tingnan mo si Pastor Apollo Kibuloy. Welcome kayo. Gamitin nyo yung platform ko. Gamitin nyo yung ano ko. Gamitin nyo yung reach ko. Gamitin nyo yung technology ko. Gamitin nyo yung stage ko. Para sa mga walang budget na mga party list, walang budget na mga kandidato. O gamitin nyo yung network ko. Ipakilala nyo yung mga sarili ninyo. Ganyan si Pastor Apollo Kibuloy. Ikaw, Bongbong, kaya mo bang gawin yan? Hindi mo kayang gawin yan. Wala ka yan. Wala kang utak eh. Wala kang utak, wala kang puso, wala kang wisdom. Mukha ka lang pera talaga. At sakim ka lang sa kapangyarihan. Si Pastor Apollo Kibuloy, pinahihiram niya lahat. Ganyan din ginawa niya sa'yo eh. Pinahiram niya lahat sa'yo. Tapos anong ginawa mo? Ibinigay niya yung kanan, kinuha mo pa yung kaliwa, kinain mo pa, pati yung paa. Kapal ng mukha mo. Ganyan si Pastor Apollo Kibuloy. Walang magkakalaban. Politika lang yan. Manalo ang manalo. Pag natalo, better luck next time. Ganun lang yun. Si Pastor Apollo Kibuloy, kung matalo to, sa tingin ninyo, magagalit to? Hindi. Nothing to lose si Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong na nga ngayon yan eh. Nothing to lose siya, mga bossing. Matalo siya, wala siyang pakialam. Pag natalo siya, lalaya lang yan, matatapos yung kaso niya, lalaya yan, babalik lang yan sa pagpipreach, makakabalik yan sa Amerika, makakaikot yan doon, mas mapapalago niya yung simbahan niya, makakapag-focus siya. Oh, di ba pwede naman niyang gawin yun eh, pero hindi. Sabi niya nga, gawin na natin sa buong Pilipinas. Napaganda ko na yung Kingdom of Jesus Christ. Di gawin na natin sa buong Pilipinas. Pero kung matalo to, so what? This person has nothing to lose. Sobrang successful na nito. Actually, ang mawawalan tayo. Tayo ang kawawa pagka hindi na tayo nagkaroon ng mga ganitong kalidad ng mga politiko. Bakit? Kasi nga, ito ang magiging konsensya ng Senado. Siya ang magiging tagapagbantay ng pera ng mamamayan sa Senado. Siya po yan. At sisilipin niya lahat ng mga korupsyon sa Senado, sa Kongreso, sa Pilipinas. Siya yung magiging moral compass ng bayan nating Pilipinas. So, ayaw nyo nun? Kung ayaw nyo nun, bahala kayo. Wala na pag-asa Pilipinas. Katulad din ni Inday Sara. Kung ma-impeach si VP Sara ngayon, di tuwan-tuwa pa yun. Kasi hindi na siya abalahin ng politika, hindi na magdadasal yung mga tao. Hindi na siya kukulitin ng mga tao tumakbo, di ba? Yung mga taong hindi patay gutom sa kapangyarihan, sila yung gustong-gusto ng taong bayan. Oh, so kung mga ito hindi lumabas, okay lang. Life goes on. Oh, mas mabuti pa siguro nga yan eh. Hindi na may stress itong mamang ito eh. Kaya lang, tayo naman ang kawawa nun. Tayo naman ang kawawa, mapupunta na naman tayo sa mga magnanakaw. Mapupunta na naman tayo sa Lacson, sa Soto, sa Pacquiao. Mapupunta na naman tayo sa mga Trillanes, mga Dilima, mga Makabayan, dyan kay Risa Ontiveros. Anong mangyayari sa bayang Pilipinas pag ganyan? tagumpay ng unang nationwide proclamation rally ng isang senatorial candidate, bumilib ang political strategist na si Malu Tiquia. Ayon kay Tiquia, kahanga-hanga ang lawak ng suportang natanggap ni Pastor Apollo sa kabila ng mga hamong kanyang kinakaharap. Kayo po ang una sa kampanyang ito na nakagawa ng nationwide kick-off. At tumataas ang balahibo ko pag tinitingnan ko kasi wala silang kandidato. Hindi nila kasama si Pastor Kibuloy. Diba? Saan ka partida? Proclamation ni Pastor, tapos si Pastor nakakulong. Tapos buong Pilipinas ang kanyang na-reach. So, paano na? Nakita nyo naman, lahat ng city, pinakita kanina, nakita nyo, daming tao. Tapos hindi lumalabas sa survey. Neck nyo. Style nyo bulok. Pero nagawa nyo mag-nationwide. So sa mga nanonood, kung gaano katibay ng KOJC at ng mga kasapi ni Pastor Kibuloy, ito na po yun. Nakikita nyo kung gaano silang kalakas. At nararamdaman ng buong Pilipinas na pinaglalaban natin ang kausa ni Pastor Kibuloy. Sa kanyang recorded message, muling binigyang diin ni Pastor Apollo na ang kanyang pagtakbo sa Senado ay isang espiritual na misyon at kung paano niya pinangunahan ang The Kingdom of Jesus Christ ganun din niya pamumunuan ang bansa. Iginit niyang isang malinis at tapat na gobyerno ang kanyang isusulong na may zero corruption, zero waste at walang pagnanakaw ng pera ng bayan. Kaya pag tayo ay nakahawak po ng political power. Ayan, alam nyo ba, na habang nagsasalita si Pastor dyan, nakaswero siya. Nakaswero siya. O, ano nangyari? Pagkatapos nitong proclamation rally, putya, nabwisit. Yung administrasyon na naman. Anong ginawa? O yan, inutos, ibalik na siya sa loob ng kulungan. Ganyan ang laro ng mga putang ina. Ganyan ang laro ng mga hayop, hindi tumanggap ng pagkatalo. Paano ba naman ang bubobo nyo? Sabi ko nga sa inyo, kakalabanin nyo yung man of God. Kakalabanin nyo yung malinis na tao. Makikita talaga kung gaano kayo kabobot, kahayop. Gagamitin natin ito
para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na makikita nila ang leadership ng hinirang na anak na walang korupsyon, na walang dibisyon, na walang away, na walang kaguluhan, kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. Bukod sa pagsugpo sa katiwalian, bahagi rin ng plataporma ni Pastor Kibuloy ang pagpapalakas ng ekonomiya, pangangalaga sa kalikasan at pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang hangaring gawing isang first world country ang Pilipinas. Kalooban ng Ama na ako ay papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country na zero ang korupsyon, malinis, walang basura, maganda, maayos, ang mga estero, malinis, coastal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw. Bukod sa Pilipinas, isinagawa rin ang Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator movement sa iba't ibang bansa. Pati sa iba't ibang bansa. Pucha, talaga naman mapipikon si BBM yan. Mapipikon talaga si BBM. Mauutal-utal talaga yun. Mantakin mo, hindi lang buong Pilipinas, pati pala buong bansa. Ay, ibang bansa. Ano ba yan? Tulad ng Spain, Amerika, Hong Kong, Italy, New York, Uy, Spain, Amerika, Hong Kong. Nandun pa ako. at iba pang bahagi ng mundo. Sa iba't ibang panig ng daigdig, nagpahayag ng suporta ang Filipino community at ipinabot ang kanilang kagustuhang pangunahan ang kilusan para mailuklok si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado. Para sa Diyos sa Pilipinas. Tignan mo naman yan, di ba? Palakpakan natin ang ating mga sarili. O, habang si Bongbong Marcos ay nagni-negative campaigning, habang si Bongbong Marcos ay pinagmamalaki yung kanyang Team Suka, ay mali pala. Yung Team Magnanaka ay mali pala. Team Sinusuka at saka Team May Toyo, o eto yung mga kandidato ni Pastor Apollo Kibuloy at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinapakita nila yung ano yung kanilang plataforma. Sinasabi nila ano yung mga gusto nilang gawin sa bayang Pilipinas. Eh yung mga kandidato nila wala. Puros pa-showbiz. Puros kasinungalingan. Ni walang plano para sa bayan. Pag nakaupo, doon palang mag-iisip kung anong mga batas yung ipatutupad. Pastor Apollo Kibuloy, 70 na kagad ang nagawa, mahigit. At nadadagdagan pa yan everyday. Tapos magsasabi, parang pinabili ng suka. Tapos mamatapobrehin, mamatahin. Hindi alam nito ni Bongbong na 80%, 70% to 80% ng Pilipino mahirap. O, kaya yan out of touch yung presidente ninyo. Walang alam. Akala niya cool na cool siya. Eh, siya nga yung amoy maasim. Yung anak nga niya, bineso-beso siya, nandiri pa sa kanya eh. Paano? Laging pawis. Ewan ko kung ano kasing sinisinghot. Kung anong hinihipak. Kaya ganyan, lumalabas sa katawan yung panghe. Ano sinasabi ko eh. O ngayon, ano ang sagot ng mga piling kandidato ng PDP laban diyan sa suka? Statement neto ni Bongbong. O, pakinggan natin sinasabi ni Bato. Sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, dunay baruganan. Kaya ako sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi. Basta dili yung ko, mod-ag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala ko mga awan ko, basta bungi. Bahalag mga bungi. Basta, hindi ko lilipat ng kampo. Yon po, itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mga kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan, sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NBA, ginagatir ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami naaalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Na sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag po kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya,
February 11 was a very special date for us. Kaya kami ni Atty. Jamie Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite the moment, sa inyo na yung February 11 at sa amin ang February 13, you have the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Aon, bakit tayo tinitira? Ibig sabihin ba takot sila sa atin? Well, apparently, yes. Bakit? Kung talagang walang kwenta itong mga kandidato ni Pangulong Duterte, why bother talking about them? Kaya dito masasabi, mahina talaga ang kukote ng ng campaign team ni Bongbong Marcos eh. Wala na kasi si Atty. Vic dyan eh. Kaya ayan, umpisa pa lang, mali na kagad yung approach. Kung talagang walang kwenta yung kabila, why bother thinking about them? More so, why bother talking about them? Hindi ba sila pag-uusapan? Wala na nga silang kwenta eh. Di ba? Wala naman pala silang panalo eh. Bakit pinasisikat mo pa? It just shows na iba ang sabi nga, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Iba yung gawa, iba yung salita. Na kunyari, baliwala sa kanila, it's a cakewalk. Kunyari, easy win lang to sa kanila. Pero sa totoo lang, basa ng mga kilikili nila sa kaba. Paano ba naman? Miski naman ako yung kandidato ni Bongbong Marcos eh. Kakabahan ako. Putya, ang magkakandidato sa akin, tax evader. Magnanakaw yung tatay. Magnanakaw yung nanay. Walang alam sa bagyo. Bobong presidente. Walang alam sa estado ng Pilipinas. Miski ako sila Tito Soto, kakabahan din ako eh. Di ba? Putya, mantakin mo, ikakampanya ka ng demonyo? Ikakampanya ka ng pamilyang satanas na sumira sa bayang Pilipinas? Yan ang mga ngampanya sa iyo sa Guinness World of Records noong 1980s. Pinaka-corrupt na yung tatay niya sa kasaysayan. Inihahalin tulad yung tatay niya kanila Hitler. O hindi ba? Tapos, yun ang mga ngampanya sa inyo. Ayaw magpa-drug test. Yun ang mga ngampanya sa inyo. Hindi alam ang ibig sabihin ng public office is a public trust. Pag tinanong mo kung adik, hindi sumasagot, tumatawa lang. Pag hinamon mo ng drug testing, pagtatawanan ka lang at sasabihin na wala namang connect. Oh, ba't mo iboboto yung mga ganyang kandidato? Bakit mo iisipin yung mga ganyang kandidato? Self-destruct yan. Sabi nga nila, nag-aantay lang yan, sasabog din ng yan. Yung samahan niya, sila di mag-aaway. Oh, sobrang talino ng analogy at ng dito, himay-himay ni Bato. Ha? Isa ka indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman yung kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, in fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bundok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, pag hindi nagbinta ang ay nagiging suka. Lalagay namin yan sa butilya ng dahil hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Bongbong. Tingnan mo. Sa sobrang kaengotan mo, sa sobrang kamatapobrehan mo, akala mo nainis mo yung mga kalaban mo. Hindi. You gave them a tool. Binigyan mo sila ng gamit para ma-expose lalo na wala ka talagang alam sa sentimiento ng mga Pilipino. Wala ka talagang utak. Na hindi mo talaga alam
kung anong bansa at anong klaseng Pilipinas yung pinagsisilbihan mo. Tayo po ay third world country. Hindi po tayo first world country. Magiging first world pa lang pag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy at si Inday Sara. Pero third world country po tayo. Maraming mahihirap dito. Tapos bibigyan mo sila ng mga malamata, pobre mong mga litanya. Gagamitin nila yan against you. Lahat yan sasambulat sa mukha mo. Wala ka kasing alam, BBM. Wala kayong plataforma. Wala kayong plano sa bayang Pilipinas. Putang ina ninyo. Lahat kayo, ang gusto lang ninyo, maging may-ari ng Pilipinas. Pero hindi nyo gusto talagang magserbisyo. Tatatlong kandidato ni Pangulong Duterte ang nandyan. Si Robin Padilla, Bongo at saka siya, si Bato de la Rosa na lang. Lahat ng mga yan, nagserbisyo yan para sa bayang Pilipinas. Hindi pa man sila mga politiko, nagsiserbisyo na yan sa bayang Pilipinas. Ikaw, Bongbong, wala kang silbi sa buhay. Wala kang silbi sa bayan na ito. Parehas kayo, buong pamilya ninyo, buong angkan ninyo, mga wala kayong kwentang mga tao. Kaya sobrang sama ng bibig mo para alipustahin mo yung crowd ng majority ng mga Pilipino. Suka. Anak ng tinapay ka. So ayan, bumalik sa mukha mo yung litanya mong suka. Ano pa ba to yung sinabi niya sa'yo? Kamay na bakal, yung dugo daw ng mga nasa tokhang. Ang kapal ng mukha mo, Bongbong. Yung tatay mo, nung panahon ng tatay mo, ang daming namatay. Ang daming nangawala ng mga tao nung panahon ng tatay mo. Ang daming extrajudicial killings nung panahon ng tatay mo. Nung nag-martial law, ang daming mga taong nangamatay. Tapos magsasalita ka tungkol sa war on drugs. Nung panahon ng tatay mo, kahit na rallyista lang, naglalahong parang bula nung panahon ng tatay mo. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Ayun, Bongbong, ikaw. Nakapag-pulis, masteral, PhD. Ikaw, Bongbong, anong pinagmamalaki mo? Anong tinapos mo? Anong meron ka? Wala. Tapos ang yabang-yabang mo. Yaman lang naman ang meron kayo, hindi mo pa pinaghirapan, ninakaw nyo pa. Tapos kung maapagyabang ka, nang bumibili ng suka. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, maliwala sa kanila suka. Kaya, sige lang, ng mga taong mahihirap. Di ba? Kasi 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao, yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Si Pastor Kibuloy. Di ba? Isa-isahin ko yan mamaya. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon, kung ibang tao ang aking kamay, para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Ang ganda, hindi nyo nang narinig kasi nga itong broadcast na to, supposedly online ito, ewan ko, putang ina, may jammer, may signal jammer yata ang mga hayop. So nung una, maayos pa naman yung signal. Nung huli, talagang naging sobrang crappy na yung signal. Ang sinabi dito ni Bato de la Rosa, na kung yung mga kamay ko ay naduguan ng mga kriminal, putya yan, I should be proud of myself. Kriminal yung mga yan and I will do it again in a heartbeat. Gagawin ko ulit yan kahit paulit-ulit. Pagpapatayin natin lahat ng mga kriminal na yan. Kung pwede lang, lahat, pati yung mga nasa Malacanang, yung mga kriminal dyan, kung pwede lang. Pero ang kanya, my hands are dirty with bloods of what? Criminals. So okay lang yan, at least kriminal. And I will do it over and over and over and over again in a heartbeat. Bigyan ako ng kapangyarihan, uubusin ko lahat ng kriminal sa buong mundo. O sa wag na sa buong mundo, sa buong Pilipinas. 'Di ba? Plain and simple. Kaya nga sabi ko nga itong malamata pobre na statement nito ni Bongbong Marcos. Wala na. Oo, sa totoo lang. Walang kabilang-bilang. O ito, pakinggan natin yung sinabi ni Marcoleta na pinabili rin na suka.
Oy, INC, wala pala kayo eh. Pinabili lang pala na suka yung kandidato nyo eh. Wala palang kwentang politika to, sabi ni BBM eh. O, tapos susuportahan nyo pa yan mga kandidato ni BBM, baka naman ha. O ito, pakinggan naman natin si Marcoleta. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, Di ba, tinan mo? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Bongbong eh. You do not play fire with these people. You do not play bardagulan with the Duterte supporters. Oo, kasi arena namin yung bardagulan, hindi mo arena yan, sosyal ka. O mga asar ka, sa mga malalakas mang asar, kawawa ka. O tingnan mo yung mga pinabili ng suka. O totoo naman pala. I mean, bakit mo ikakahiya yung suka? Ba't mo ikakahiya yung pinabili ng suka? Si Manny Pacquiao, pinabili ng suka nung nanay niya, naging champion. Nakita niyo yung patalastas? Istorya yan ng Pilipinas eh. Istorya yan ng normal na Pilipino. Pinabili lang suka, pagbalik, engineer na. Pinabili ng suka, pagbalik, piloto na. Kasi ganyan ng mga Pilipino na ginagapang nila yung sarili nila sa hirap at nagtatagumpay sila. Yun yung istorya ng suka eh. Ang problema, putang na ito si Bongbong, kahit minsan sa buhay niya, hindi naghirap. Hindi pinabili ng suka ever. Kasi ang ano ng pinabili ng suka, yan yung mga naghihirap sa buhay, pinabili ng suka, pagbalik, somebody na. Yan ang ano ng trait ng Pilipino na gagapang, magpapakahirap at magbabalik, maunlad na. Yung reference ni Bongbong kasi, reference lang ng mata pobre. Yun yung problema sa kanya, out of touch siya eh. Wala siya talagang alam sa mga nangyayari sa bayan. Hindi niya talaga alam yung mga ganitong istoryahe kasi nga, pucha, pinanganak yan. Meron na yung gintong kutsara sa bibig niya eh. So paano kayo tutulungan yan? Eh hindi nakaranas ng isang araw na walang kain niyang hinayupak. Hindi pala. Nakaranas pala ng mga panahon na walang kain yan kapag batak. O, ano pa masasabi ni Marcoleta? kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka. Tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na tayo. Naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Ng pucha. Kaya hindi daw sila nakaranas ng suka kasi lahat yan sila mga involved sa korupsyon. True. Si Bongbong hindi nakaranas ng hirap. Bakit? Magnanakaw yung mga magulang eh. Magnanakaw yung mga magulang. Talagang hindi ka makakaranas ng hirap. Kaya ang tingin niyan dun sa mga bumibili ng suka, mga patay gutom at mga hampas lupa. Yan ang malaking pagkakamali mo, Bongbong Marcos, dahil you have been capitalizing sa mga tao na ito. And the reason why you want these people to remain poor, para meron kayong alipustahin ng walang katapusan. At para maloko ninyo, every time na may eleksyon, may babayaran kayo ng mga patay gutom na Pilipino para iboto kayo. Yan ang rason kung bakit puros kayo AKAP-AX. Is because you want people to remain poor. You want people to remain buyers of suka. So you have exposed yourself here big time. Talagang in-expose mo yung sarili mo dito kung gaano kayo kamata-pobre, kayabang, gaano kababa ang tingin nyo sa mga Pilipino. O kaya ang inalalagay nyo ng mga kandidato nyo, puros mga kawatan din. Puros mga magnanakaw din. Para yung mga taong mabababa na mga taga-bili lang ng suka will remain mahirap para madali nyong mabili every time na kailangan nyong makabalik sa kapangyarihan. Humirap ng humirap ang ating bansa. Pero, tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? Ang ganda nito ang ganda nitong explanation. 4 trillion lang dapat ang kailangan natin na budget kasi yun lang naman last year. Pero dumagdag ngayon. Alam niyo kung bakit dumagdag? Kasi nga pambibili nila ng boto sa in the guise of AKAP and AX and tupad. At yung 2 trilyon na yon, uutangin natin yun. Uutangin natin yung 2 trilyon. Mantakin mo sa pagpapaliwanag na to ni Marcoleta, ang kinikita natin ganito lang, tapos ang kailangan nating pera mas malaki. Halimbawa, 10 piso lang. Yung kinikita mo sa isang araw, tapos ang gastusin mo sa isang araw, 20 pesos. Anong tawag dun? Eh di ginagago mo yung sarili mo. Ganon ang Pilipinas ngayon.
ano tayo, ang dami nating mga gastusin pero ang kinikita natin ang liit-liit. Buti sana kung yung inuutang natin ginagastos natin sa tama para lumaki yung kita ng bansa. Hindi. Ginanakaw Yun ang masaklap. Nangungutang para nakawin. Buti pa si Duterte nangungutang para pang build. Nangungutang pang bakuna, pang ayuda. Noong panahon ng pandemya. Ito ngayon, nangungutang sila tapos walang programa. Nangungutang, walang highway. Nangungutang, walang bagong ospital. Anong meron? Nangungutang para magnakaw. 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tweet, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po, ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million. Bakit po hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Noong pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napad po ng isang scanner ng ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong na-inventong aparato na yon ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon? Ito pong mga kandidato ng PDP laban. Lahat po ay re-rejectin ng aparato na yon. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yon ay ginawa sa suka. Salamat. Anak na tinapay ito si Marcoleta. Yung scanner daw na ginawa ng mga inventor ng Pilipinas, putang ina, gawa sa suka. Pakinggan naman natin yung sinabi ni Vic Rodriguez. Para maintindihan ninyo kung gaano kabobo talaga si Bongbong. Ito. Ang kanakakita, nagpapasa ng 6.352 trillion pesos. Panay blanco ang Bicameral Conference Committee report. Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautusang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kulit. Grabe. Para sinabi mo si Bongbong di nakapagtapos at walang diploma. Para sinabi mo si Bongbong wala pinag-aralan, yaman lang meron siya. Maraming alam si Vic Rodriguez na hindi natin alam. Tandaan ninyo, 2016 pa lang, ito na tagapagtanggol ni Bongbong, wala lang talagang utang na loob yung mag-asawa. Kaya sinibak nila ito matapos silang manalo at makamkam na nila yung kapangyarihan ng Pilipinas. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. At higit sa lahat,
meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Ayun lang. Ayun lang. Yun lang.